Hindi tayo nahuhuli, hindi tayo na-checkpoint, pero yun nga lang napapakiusapan, pero hindi ko naman sinasabing gawin natin yun mga pare, no? Hangga't maaari talaga mag-rehistro tayo ng mga sasakyan natin on time, kasi nga tayo rin naman ang mapeperwisyo pagdating ng oras. Punta tayo ng LTO ngayon mga pare. Pagpaparehistro kasi tayo ng ating motor kasi halos 2 buwan ng expiry ito mga pare. Oh shit, not good. Dito tayo sa East Avenue, since malapit lang naman to sa trabaho natin, kaya dito na tayo magpaparehistro. So turo natin sa inyo, pakita natin yung mga ano, step by step kung paano magparehistro ng motor, ng sasakyan. Sir, paparehistro. Yan, dito tayo sa may compound ng LTO. Kaso wala nag-a-assist ngayon tungkol do sa ano. Anyways, mga pare, ngayon kasi is November. So, sir, magpaparehistro? Okay. Thank you, sir. November, kaya wala nang ganong nagpaparehistro kasi nga hanggang 0 lang naman yung number, 1 to 0 lang naman. So tingnan natin yung mga step by step mga pare. Ito pala yung unang step mga pare, yung insurance. Kala lang natin to walang halaga, pero mahalaga to mga pare. At hindi ka naman makakarehistro kung wala kang insurance. So kailangan talaga to mga pare. Yun nga lang, medyo pricey. After mo kumuha ng insurance mga pare, tuloy naman tayo sa may emission testing center. So talagang kailangan din to mga pare. Hindi ka makakarehistro kung wala tong emission test na to, kung wala kang resulta. After sa emission testing center, dadalhin dito yung papel mo, yung resulta mo do sa emission testing. So i-evaluate lang to mga pare. At yun mga pare, last step ito mga pare, magbayad dito sa cashier. So hintayin lang natin tawagin ng ating pangalan, then oras na ng pagbabayad syempre. At yun, okay na. At ito na nga mga pare, binigay na sa atin yung bagong OR ng ating pagkakarehistro. At ayan, so magagamit na naman natin siya ng 1 taon. So kailangan lang talaga natin ingatan to kasi mahalaga papeles to mga pare. So ayun na nga mga pare, tapos na tayo magparehistro dito sa atin ng ating motor na late ng halos 2 buwan. Kasi medyo busy tayo sa trabaho, kaya hindi rin natin maharap. Tawa rin ng Diyos, hindi tayo nahuhuli, hindi tayo na-checkpoint, pero yun nga lang napapakiusapan, pero hindi ko naman sinasabing gawin natin yun mga pare, no? Hangga't maaari talaga mag-rehistro tayo ng mga sasakyan natin on time, kasi nga tayo rin naman ang mapeperwisyo pagdating ng oras. Yun nga, mabalik tayo. Tip lang mga pare, gaya ng sinabi ko kanina, expire yung motor natin ng halos 2 buwan. So yung iba kasi nahihiya o natatakot magparehistro ng motor pag nalaman nilang late na sila or lapse na yung expire na yung ano nila, yung sasakyan nila. So nahihirapan silang pumunta ng mga LTO, any branch, nahihiya, natatakot kasi nga kalimitan nun mga beginner eh. So tip lang mga pare, hindi naman kailangan nating mahiya o matakot kasi wala namang masama kung na-late tayo ng paparehistro, kasi minsan nangyayari talaga yung mga ganong pangyayari na nalilate tayo ng paparehistro ng mga sasakyan natin. Minsan may mga personal reasons o kung ano man, mga dahilan. Pero syempre hangga't maaari on time tayo magparehistro. Kaya ngayon, kagaya ngayon sa atin, September yung expire ng motor natin. Ano na tayo ngayon? November. So almost 2 months. Yun nga lang, medyo kagandaan nito, walang ganong tao dito sa LTO. Take note mga pare, main pa ito sa main pa ng LTO to. Diba? Kaya yun naman din yung pinaka advantage, kasi nagsimula tayo ng mga alauna, natapos tayo parang wala pang 1 oras eh. So napakabilis, diba mga pare? So again, doon sa mga gustong
magtanong tungkol sa mga ganitong klase ng mga pangyayari, i-comment nyo lang dito sa may ating page, Kamotorenso. At ride safe mga pare, ingat lang lagi.